Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Nako po, Sara Duterte, lalong magwawala. Senadora Amy, pinaiyak ni attorney. At grupong Duterte, kinastigo. Huling-huli ang kabalbalan. Abay grabe mga kaibigan, panalo po ang taong bayan matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling ni BP Sara na ipatigil ang impeachment trial. Lalo namang taranta ngayon ang kampo ng bise dahil sa sunod-sunod na paglabas ng mga ebidensya sa kanyang pagiging gastadora. Kaya naman kinastigo din ang mga makaduterteng senador na pilit dinedepensahan ang bise-presidente. Nako, abangan nyo po yan, pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na muna natin ito mga kaibigan. Huling-huli ang galawan ng grupong Duterte sa pagdidepensa sa kanilang amo, pero hindi po sila umubra kay attorney witness. Pakinggan po natin to. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Tila inaway ng testigo si Senator Judge Amy Marcos. Yan ang naramdaman ng senadora sa kanilang Q&A, kaugnay ng role ni VP Sara sa paggamit ng confidential funds. Winasto kasi ni State Auditor at Attorney Roderick Wamiel ang pahayag ni Senator Amy na tila hindi naman accountable officer si VP Sara sa paghawak ng confi funds, kundi ang inassign daw nito na special disbursing officers sa OVP at DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Pumirma sa mga dokumento ang bise pagdating sa confi funds ng kanyang opisina. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung PE eh. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JC. Hindi lang po yan si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Honor. Ang sabi doon, head of agency or. Alam nyo po mga kaibigan, kulang na lang. Oo, sabihin ni Senadora Amy, walang kinalaman itong si Sara Duterte. At ang dapat sisihin mga kaibigan ay yung mga SDO tulad nila Gina Acosta at itong si Edward Fajardo. Dahil sila naman daw mga kaibigan yung pumirma at humawak ng pera. Kaya yung kawalan at kakulangan ng resibo at yung liquidation, sila dapat ang sisihin. Pero mga kaibigan, sabi nga ni attorney witness Roderick Wamiel, kasama si Vice Presidente sa accountable officer. Tuloy po natin to. Ang accountable officer ay responsable sa possession at custody ng pondong ginamit. Ayon yan sa isang joint circular na nagbibigay saklaw sa confidential funds. Kapag pumalya siyang mag-liquidate, maituturing itong ginamit for personal use and benefit. Pinabigyang linaw naman ni Senator Judge Risa Ontiveros kung sino-sino ba ang matuturing na accountable officer sa ilalim ng Government Accounting Code. Bilang simpleng sagot, kasama raw rito ang head ng ahensya. Pero hindi lang si Senator Amy ang tila kinorek ni Wamiel, pati na rin si Senator Judge Robin Padilla. Sa hiwalay pa ang Q&A ni Padilla, inusisa niya ang timing ng mga petsyang nasa tseke ng confidential funds. December 20, 2022 kasi ang unang tseke ng 125 million at inalala ni Padilla na ang founding anniversary ng CPP o Communist Party of the Philippines ay December 26. Lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Anong Wala connect? po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Tanong niya sa testigo, naniniwala raw ba itong malaki ang naging papel ng confidential funds ni VP Sara dahil walang naging attack? Giit ni Wamiel, depende na raw yan sa gampani ng isang ahensya. Grabe mga kaibigan, no? Anong klasing lohika o etong ginagamit ni Senador Robin Padilla? Ibinida pa talaga mga kaibigan, no, na nagamit ng tama ang confidential funds upang maunahan daw at mapigilan ang mga rebelde. Ang DepEd mga kaibigan at OBP pala ang nagligtas sa bansa natin laban sa mga pag-atake ng mga makakaliwa tuwing anibersaryo nila. Kung ganon mga kaibigan, no, kung ganon, isa itong matinding sampal sa mukha ng AFP at PNP. Bakit mga kaibigan? Meron silang bilyong-bilyong budget para sa intelligence. Tapos ganito lang yung sasabihin ni Robin. Kukunin yung credit mga kaibigan para sa ating kapayapaan. Tapos sasabihin dahil sa confidential funds ng OBP at DepEd. Huwag nating gawing bida-bida at bayani itong si Sara Duterte, no? Tapos yung mga ahensya na pilit tinatago yung mga resibo. Resibo po ang kailangan, Senador Robin. Hindi po kalendaryo.
Kaya naman mga kaibigan, hetong matinding birada ni former Secretary Ronald Llamas. Pakinggan po natin to. Ibang klase itong mga to, no? Ibang klase talaga. Sanay naman tayo sa mga walang hiya. Sanay naman tayo sa mga talipandas. Pero ibang level eh. Diba? Ibang level Iba itong mga to. talaga. Ang problema pa sa mga ito, hindi man lang sila na-brief ng kanilang mga staff, ng kanilang mga abogado. Totoo. Diba? Ano ba yung kwan? Ano ba yung mga alituntunin ng COA? Ano ba yung pinag-uusapan ngayon dyan? 2015-01, no? Na alituntunin, no? Na kinokontra pa ni Amy Marcos. Malinaw yung kwan eh. Yung mga datos na pinresent nitong nakaraang 3 araw. True. Malinaw eh. No? Talagang mismo itong mga kwan, kahit subukan nilang iharas, itong mga ICPAO representative ng COA, hindi naman kwan, hindi naman lumambot. Talagang sinasabi nila, ang linaw-linaw eh. Ang linaw-linaw. Pag hindi mo na-liquidate, ginamit mo talaga yan. No? Para sa iyong pansarili na Personal. gastos. Kaya ka binibigyan ng notice of disallowance. Yun talaga ang presumption dyan. Ilang beses ka hininga ng liquidation, ilang beses kang binigyan ng notice, tapos hindi mo pa rin nagawa. No? Tapos sasabihin ng iyong mga senator, judges for the defense na wala namang katibayan eh. Ayan ay napunta sa personal. No? Hindi nagbabasa to ng circular 2015-01. Oh? Linaw-linaw. Ito, ang presumption dito, ginamit mo para sa iyong pansarili. Pag hindi mo na-liquidate. Totoo naman po kasi, di ba, malinaw yung mga prinisentang mga ebidensya laban nga dito kay Sara Duterte. Pero itong mga senator judges natin mga kaibigan na mga bias, oo, halatang halata, nag-aabogado sa ating vice presidente. Mantakin nyo naman, sila pa po yung malakas magsabi na at manawagan na neutral dapat. Oo, dapat hindi daw tayo one-sided. Pilit tinatago mga kaibigan yung baho ng kanilang amo. Isipin nyo po ito kung may problema na sa paggasta ng ating VP Sara sa kanyang secret funds, paano na lang kaya mga kaibigan? Paano na lang kaya noong siya pa ang mayor? Tignan nyo to mga kaibigan. Ang tindi nito, from 2016 hanggang sa 2022 mga kaibigan, may confidential funds na po. Oo, itong si Sara Duterte. Pera po ng taong bayan yan. Ulitin po natin, pera po natin yan. Paano kaya niya ginagastos yan? Yang lahat ng yan mga kaibigan, may proper liquidation kaya yan? Nung panahon niya, nung mayor pa siya? Nasanay kasi sila mga kaibigan na walang nagtatanong. Walang sumisilip kasi dati sa kung anumang kabalbalan ang meron dyan. Kung nakapag-imbento sila mga kaibigan ng mga pangalang Mary Grace Piatos, di ba? Itong mga Andilim. Sa panahon ng gobyerno mga kaibigan, ngayon yung gobyerno ng ating Pangulong Marcos. Abay, paano pa kaya mga kaibigan nung nasa Davao pa sila? Kung saan sila mismo ang batas. Tapos mga kaibigan, naging pangulo pa yung kanilang ama, si Duterte, lalong-lalo na mga kaibigan. Kaya naman, heto, pakinggan po natin yung mga House Prosecutor po natin, lalo na po si Attorney Kapunan, na napaka-humble mga kaibigan sa kabila po ng kanyang masterclass na pinapakita sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pakinggan po natin to, ang ganda nito. 3 araw po yung impeachment trial regarding confidential funds. And based on the analysis review, it's Attorney Lorna Kapunan's masterclass reaction. Yes. It's Attorney Lorna Kapunan's masterclass based on the mga reaction and feedback. No, thank you for being kind. In any event, it is not it's not a master class. It's just that sanay na tayo eh. It is experience. But again, I will always say, even with 48 years of experience, there is no substitute for preparation. That is Totoo naman. why it comes naturally. It comes with this level of confidence. Hindi uwido to. Hindi tayo nag-uuwido. Nag-aaral tayo at ini-evaluate rin natin kung paano
paano i-present ang evidence. Lalong-lalo na voluminous documents. My own standard is myself. I am the judge of myself. If I am there in the audience and I am bored, that means I'm not doing it right. I am my own judge. Kunyari, kung ganitong argument, kung mabobore ako. So that is my guideline. At saka pag nakita ko itong mga katabi ko na nagsi-cellphone na ganyan. Pag makita mo yung mga senator judges na kunyari nakikinig na ganyan pero nagsi-cellphone na ganyan, ay change gear ka na. Mag-corrective ka na. Mag-corrective measures ka na. That means you're not interesting, you're not communicating, or it is too long. As I said when I made my first manifestation, I said, no, two things. Know when to present and not to present. Paikliin ang presentation and know when to stop. Yon, some of us don't know when to stop. And I will not name these senator judges. Kahit hindi sabihin ni Attorney Kapunan kung sino yung mga senator judge na yan, mga kaibigan, abay, alam na alam natin yan. Andyan yung idol ng mga DDS, no? Yung number 1 senador, si Robin Padilla, si Amy, tapos yung dalawang tahimik ngayon, mga kaibigan, yung magkapatid na Kawatano. Biglang tumahimik, mga kaibigan, no? Nung sinampal ni Senator Lacson ng mga ebidensya. Paano kasi, mga kaibigan, mukhang nalalapit na din. Itong si Alan Cayetano. Kaya biglang tahimik. Kita nyo, mga kaibigan, pati si Loren Legarda, yung senadora, wala. 3 araw na, mga kaibigan, na absent sa impeachment trial. Bakit kaya? Presenting it the good thing about presenting it in a manner or studying how to present it in a manner is you engage the public. Alam mo, Totoo. katakot-takot, nagdetect sa akin na nagsasabing, Attorney, sabihin nyo nga na itong kasamang pangalan na ito, Gina Hasa. Kasama tong pangalan na ito. Ano pang mga, Maluwang. Di ba? Ang daming mga nagvo-volunteer. Kabalbalan What does talaga it mean? That means that they're listening. That means that naiintindihan nila na lokohan ito. Totoo. Na one day, meron pa kaming bukas, sasabihin ko sa'yo, meron pa kaming listahan, parang fruit salad. Kasi ang mga pangalan, may keso, may mangga, may ganyan. Parang yung nag-isip ng pangalan, nakaupo sa table niya ng lunchtime, ang pagkain niya ay fruit salad. So nung sinabi siya, nako, may 15-day deadline kami para mag-submit ng mga, kasi 15-day deadline ang binigay ng COA. Meron kaming 15-day deadline na mag-submit ng mga dokumento, acknowledgement receipts. Teka nga, okay. Aba, masarap itong mangga, masarap itong keso. Aba, so may pangalang keso ang apelyido. Meron ding mangga, kanya, pag nakita nyo, isang set ng parang pang fruit salad. Yung piatos naman, siguro dumaan ng mall, siningit niya. Siningit niya yung, imbis na nasa opisina, nanood ng sine, bumili ng Mary Grace Piatos para ibaon sa sinehan. Hinahanap siya ngayon ng opisina niya, mag-produce siya ng listahan. Anong ginawa niya? Mary Grace Piatos. Ay, kulang pa. Mary Grace Piatos. Tapos, Nova. 3 piatos ata yun eh. Di ba? Nova yun. No, I'm just dramatizing. Yes. That this is the way the public, ganito ang iniisip ng publiko. And that's why it means na effective ang message ng prosecution. Totoo Kung naman. ganyan, kalokohan ng mga pangalan, wag na nating sabihin alias. Kasi sasabihin nila, mga mayayabang ang mga lawyers, sasabihin nila, it can be argued that aliases are allowed under the guidelines. Oy, teka, hindi naman alias ito. Ito ay pwedeng alias, no? But these really are fictional names. Magugulat ng mga senador pag nakita nila yung mga pangalan nila dyan. Kanya excited ako mag-present. Sir, Congressman Chua, sir, elaboration lang on the Supreme Court ruling, no? Does it speak on the legality of the procedures in the House? Kasi yung petition talks about questions on the date of initiation. To your assessment, evaluation, does it give you the imprimatur? Does it give you the moral grounding now to
Yeah, yung mga issue na sinasabi nila, as to the jurisdiction, mini trial, so forth and so on, although hindi naman diniscuss. Kasi ito namang nakalagay dito, hindi pa natin nababasa kung ano yung talagang pinakalaman eh. Ito parang ano lang eh, maliit lang na parang announcement lang eh. 'Di ba? So, hindi naman natin masasabi kung ano talaga yung pinaka naging laman. 'Di ba? So, but as we speak, itong sinasabi nila dito, wala nang saysay na pag-usapan pa o i-discuss o talakayin pa yun dahil yung articles of impeachment wala na nga sa House, nandirito na sa Senado. Sir, just a quick follow-up on the question of Kuya Joseph po. Gaano po ito kahalaga sa inyo? Dahil kung matatandaan naman po natin, nung unang beses na challenge ng kampo ni VP Sara yung impeachment case noong 19th Congress ay pumabor po sa kanila yung Korte Suprema. Ngayon po na may mga petisyon ulit na kukomestyon doon sa impeachment proceedings or impeachment complaints laban sa kanya, pumabor po sa Kamara or sa prosecution yung decision. So gaano po ito kahalaga sa inyo? Well, napakahalaga. Dahil unang-una, at least, makakahinga na tayo na magtutuloy-tuloy na to at wala na magiging sagabal dito sa impeachment na ginagawa ngayon dito sa Senado. At least, hindi na tayo kakaba-kaba na baka mamaya, bukas makalawa, ay patitigilin tayo. Dahil sasabihin nila ay may Supreme Court decision at sinasabi unconstitutional. Pero ngayon, wala nang ganyan, so wala nang dahilan para pagdudahan pa natin itong nangyayari ngayon na impeachment hearing at tuloy-tuloy na yung presentation ng prosecution. Ayon mga kaibigan, talagang malaking ano po yan, no, panalo ng taong bayan. Itong naging desisyon ng Korte Suprema, no, na ibasura yung petisyon ni Sara Duterte na ipatigil ang impeachment trial. Kaya nga mga kaibigan, talagang magwawala ito. Oo, kasi nga tuloy-tuloy na mga kaibigan ang impeachment at tuloy-tuloy na makikita nating lahat, no, ng taong bayan itong mga ebidensya laban nga dito kay Sara Duterte. Ngayon pa lang mga kaibigan, hirap na po, no, na depensahan ng mga legal counsel ni Sara Duterte. O kasama pa itong mga senator judge na bias, no, kung ano-ano yung pambabaluktot sa katotohanan, kitang-kita naman natin. Kaya naman mga kaibigan, abay maraming salamat sa Supreme Court, no, sa pagpanig sa katotohanan, no, pagpanig sa interes ng taong bayan na makita at matuloy itong impeachment trial ni Sara Duterte. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share ating mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.